Hello, dreamers. Welcome to the Live the Dream series. In this series, we learn about St. John Bosco's life as stated in the Memoirs of the Oratory, or MO for short. Today, we will talk about Chapter 13, and Chapter 13 is entitled Black Magic Games, Conjuring Tricks, Self Defense. In this chapter, Johnny was accused of practicing black magic. Kung maaalala nyo sa previous chapters, nalaman natin na maraming kayang gawin si Johnny. Isa na rito ang pagmamagic. Sa mga unang chapters ng Memoirs of the Oratory, ginagamit ni Johnny na panghikayat sa maraming tao ang pagmamagic niya. Pagkatapos, magbibigay siya ng catechism sa naipon niyang audience. Kaya naman, maraming tao ang namangha kapag nakikita nila na may mga bola na lumalabas sa maliit na box kahit na hindi kasya ang isang bola dito. Pero, nagbago ang tingin ng mga tao kay Johnny nang bigla na lang siyang nakapag-produce ng mga bola mula sa ilong ng mga tao. O kaya naman, nasasabi na rin niya kung magkano exactly yung pera sa bulsa ng mga tao. Tapos nakita rin ng mga tao na kaya niyang durugin gamit yung mga daliri niya, yung coins na hawak niya. Kaya naman, natakot ang mga tao. Sinabi nila na sorcerer or isang wizard si Johnny. Sinasabi pa nga ng iba na kakampi siya ng mga demonyo. Ang landlord ni Johnny na si Thomas Comino ay nagbigay pa ng patunay para sa mga akusasyong ito kay Johnny. Thomas is a Christian and he loves jokes. So Johnny took advantage of Thomas's character, kaya naman madalas tinitrick ni Johnny si Thomas. Isang araw, noong feast day ni Thomas, nagluto siya ng chicken and jelly para sa mga nangungupahan sa kanya. At that time in Italy, sineselebrate ang feast or name day more than one's birthday. Tradition din na yung nagsiselebrate ang nagbibigay ng gifts or ng treats. So, pagtanggal ni Johnny sa takip ng pagkaing inihinda niya, nagulat siya nang makita niya ang isang buhay na manok na lumabas sa kanyang pinaglutuan. Isang beses naman, mayroon siyang isang pot ng cooked macaroni ready to be served pero dry bran ang nakita niya dito. Minsan din, lalagyan ni Thomas ng alak yung bote niya pero kapag binuhos na niya ito, tubig na yung laman. O kaya naman minsan baliktad yung nangyayari. Kapag gusto niya ng tubig, magiging wine ito. Minsan din, yung sweets na meron siya, magiging tinapay. Yung coin sa wallet niya, magiging kinakalawang na lata. Yung sombrero niya, minsan magiging nightcap. Yung mani, magiging pebbles. Ganito ang nangyayari araw-araw. That's why Thomas became bothered. He thought that these things are works of the devil. Kaya naman humingi siya ng tulong kay Father Bertinetti. Father Bertinetti suspected that Johnny has been using white magic. So, he referred the matter to the canon Maximus Burzio, who was then the school superintendent and at the same time an archpriest and parish priest of the cathedral. Ipinatawag si Johnny ni Canon Maximus Burzio. Sinabi nitong masaya siya sa behavior at academic performance ni Johnny, pero pinag-uusapan siya dahil sa mga kakaibang bagay na ginagawa niya. Tinanong ng canon kung kanino at kung saan natutunan ni Johnny ang mga ganong gawain. Humingi si Johnny ng ilang minuto para pag-isipan,
yung isasagot niya. After some time, tinanong ni Johnny ang Canon kung anong oras na. Inabot ng Canon ang relo niya sa kanyang bulsa, pero wala ito doon. Sunod naman na ni-request ni Johnny na kung wala ang relo nito, ay bigyan na lang siya ng coin. Chinek ng Canon lahat ng bulsa niya, pero hindi niya makhanap ang pitaka niya. Nagalit ang Canon, ngunit nakangiti lamang si Johnny. Kaya naman, tinanong muli ng Canon si Johnny kung nasaan ang pitaka at orasan nito. Nagsimulang magpaliwanag si Johnny. Sinabi niya na bago siya dumating, nagbigay ng limos ang Canon sa isang pulubi at naiwan niya ang pitaka niya sa isang prie-dieu o isang prayer desk. Pagkatapos ay pumunta ito sa isang kwarto at iniwan ang orasan sa isang side table. Itinago ni Johnny ang mga iyon sa isang lampshade. Pagkatapos ipaliwanag ang nangyari, itinaas ni Johnny ang lampshade at doon nakita ng Canon ang orasan at pitaka niya. Natawa ang Canon at hiningan ng demonstration si Johnny kung paano nito nagagawa ang magic niya. Na-enjoy ito ng Canon kaya naman binigyan pa niya ng maliit na regalo si Johnny. Paalala ng Canon kay Johnny, "Go and tell your friends, wonderment is the result of ignorance." Narito ang isang reflection question na pwede nating pagnilayan para sa Chapter 13. Ano ang karaniwan nating response, emotion or feeling, or reaction sa tuwing nakakakita tayo ng kakaiba? Ano ang naiisip natin? Hinuhusgahan na ba agad natin ang ibang tao? O nagsusumikap naman muna tayong alamin kung paano niya nagawa o na-achieve ang mga kakaibang bagay? Magkita-kita po ulit tayo sa susunod na video para sa Chapter 14. Huwag po nating kalimutang mag-alay din ng isang Aba, Ginoong Maria o Hail Mary para sa video series na ito. Please also share this video para mas marami ang makakilala kay Saint John Bosco at para na rin mas marami ang ma-inspire dahil sa buhay niya. At patuloy po tayong managinip, mangarap, at manalangin. And don't forget to live the dream. Saint John Bosco, pray for us. Mary, Help of Christians, pray for us. If there's one thing I can do, let me leave the dream.